Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ng Wednesday, January 21. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Plaza Azul, Senior Citizen at Pet Park itatayo sa Maynila. Marikina LGU nagbigay ng 100% tax relief at amnesty sa mga karenderya at sari-sari store ngayong 2026. Senator Bong Revilla nagpiyansa sa kasong graft ngunit mananatili sa kulungan dahil sa kasong malversation. Publiko pinag-iingat ng DOH sa mga scammer na ginagamit ang logo ng ahensya para ibenta ang gamot sa goiter at thyroid. Mandatory na paggamit ng body cam sa fire safety inspection iniutos ng DILG. Sunog! Sumiklab sa Navotas City, isa patay, 3 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, isang green park na nakatagdang itayo sa Pandacan, Maynila ang inaasahang makakatulong para mabawasan ang polusyon sa nakapalibot na expressways at magbibigay ng ligtas na lugar para sa mga residente. Ang Green Park na tinawag na Plaza Azul Senior Citizen and Pet Park ay tatayo sa ibaba ng Skyway Stage 3. Pinangunahan ng groundbreaking ceremony kahapon ni na MMDA Chairman Don Artes, Mayor Isko Moreno at Budget Undersecretary Gadis Hope Libiran. Layunin ang paglalagay ng Green Park na lumikha ng lugar para sa mga senior citizen at mga alagang hayop para sa mas malusog na komunidad, bahagi ng Green Infrastructure Project agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Plaza Azul ay magkakaroon ng mga open space, mga damuhan para sa pagre-relax. Ayun, pwede sigurong magpagulong-gulong doon sa mga damuhan doon. Oo naman. Oo. Isang pavilion para sa mga lolo at lola. Yung mga aso yung magpapagulong. Yung iba na rin siguro na mga senior gustong citizen, ihila-hilata doon. Palaruan para sa mga bata. Kagamitan sa pag-eehersisyo. Ayan, yung mga tai chi siguro, no? Di ba yung mga kahit saan ka naman magpunta ngayon sa ibang bansa, especially dito sa Asia, ang gaganda ng mga park at yung mga matatanda, yan, tama, nagta-tai chi. Tsaka yung nagpapahira ng tai chi liniment. Bago at patapos. Tapos yung mga exercise nga na na sayaw, di ba? Zumba. Mga zumba. Saka yung kumbatsero, may mga gamit talaga silang inilalagay para sa mga bata naman. Totoo diba? yan. Kaya kapag ka po gumawa sila ng may mga development kumbatsero, halimbawa mga
mga mga establishments, mga residential, lagi at nandiyan sa gitna may open space May sila. open space. Sobrang Laging importante ang open space. Oo. Kaya dapat gano'n na rin ang itaguyod natin dito sa atin. Ayan, si Mother may nakita sa Hong Kong. Oh. Oo. Oo. Puro senior citizen. Nakisayaw-sayaw nga si Mother. Nakisayaw-sayaw. Nagpahid ka rin ba ng Tai Chi? Mother, nagpahid. So meron din yan na bukod sa mga kagamitan sa pag-eehersisyo, maglalagay din daw ng jogging path. Ayan. Yan. Basketball court, multi-purpose court, kiosk at mga at iba pang lugar, iba pang pwedeng ganapin yung mga kaganapan sa komunidad. Ayon kay Yorme Cois, ang nasabing Green Park ay pinaglaanan ng 20 million pesos. Yan. At ito'y simbolo ng pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ligtas na lugar sa mga senior citizen at kanilang mga alagang hayop. Kailangan lang dyan Ayun. maintenance, kumbachero. Oo, yung siyempre kung local government to, LGU ang LGU ang magme-maintain. Yung mga may hila-hilang alagang aso dyan, ha? Oo, baka hila-hili nyo, tapos patataihin nyo dyan. Paiihiin nyo. Paiihin nyo. Naku, lalo yung tayo ng pusa. Naku, Mario Joseph. Kabaho. Kabaho. Oo, tama yung Tayo, ginagawa na. kahit ihi ng pusa. Pag naihian ng pusa ang kama mo, nako po, magpapalit ka. Alaala na lang yung kama na yun. Alaala na lang yun. So yun. Importante po yung maintenance dito kasi sa Pilipinas. Kapag kami magandang lugar, gusto natin ay pinapapangit. Nako, wag. Let's keep it clean. Yan. Alas 6:11 na umaga, inaprobahan ni Marikina City Mayor Maan Teodoro ang 100% tax relief para sa mga sari-sari store at karinderya para sa tax year 2026, kasabay ng buong amnesty sa interest at surcharge ng mga may utang sa real property tax. Nilagdaan ng ordinansa kahapon, January 19. January 19 lang pala kahapon. 20 kahapon, 21 na ngayon. 20 na ba? Baka luma na itong balita. baka kahapon pa. Kahapon pa yan, ngayon lang nabasa. Baka ito yung nakita kong dito kahapon, hindi ko nabasa. Yan nga yun. Ang dami kasing commercial kahapon. Sorry na. Nilagdaan ng ordinansa noong January 19. Ano ba naman newscast na to? Bilang tulong sa mga residente at micro, small and medium enterprises o MSME sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, hindi na magbabayad ng business tax, permit fees, at iba pang local fees ang mga sari-sari store at karinderya. Mula January hanggang December 2026, basta't hindi nagbebenta. Hindi nagbebenta ng alak o sigarilyo. Magaling din naman to. Ayun. So requirement yun. Pag walang alak at sigarilyo. Pag walang alak at sigarilyo, doon lang sila makakalibre. Bibigyan po ang mga kwalipikadong negosyo ng Certificate of Exemption ng Business Permits and Licensing Office. Samantala, ipinatupad din ang 100% amnesty sa interest at surcharge para sa mga delinquenteng real property taxpayers hanggang July 2026 na maaaring bayaran ng buo o hulugan. Pinalawig pa din ang deadline ng business permit renewal mula Enero 20 hanggang Pebrero 28 nang walang surcharge o penalty. Sa Marikina yan, Marikina. Sana pareho din sa ibang mga mga LGUs. Ganun na rin ang gawin, ano? Magaling to, mainam to. Dito ba sa Manila, si Kalevi pa rin ang nasa business permit? Malamang, alam mo naman si Levy. Kuya Levy, untouchable yan. Subukan lang nila. Hinahanap ka ni Jen Soberdiaga. Yun. Samantala, nagpiyansa ng 90,000 si dating Senador Bong Revilla kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanya na nagugat sa 92.8 million ghost project sa Pandi, Bulacan. Naharap ang dating senador sa mga kasong graft and malversation of public funds sa Sandigan Bayan, 4th and 3rd Divisions. Tanging sa kasong graft lamang ang nakapagpiyansa si Revilla dahil hindi maaring piyansahan ang kasong malversation. Ibig sabihin, hindi pa rin siya maaring mabigyan ng pansamantalang kalayaan kahit na makapagpiyansa sa ibang kaso dahil nga dito sa kasong malversation.
Alas 6:14 na ng umaga, lakyam, chapsihon, Mr. Jalomtang, tanghali na. Nagbabala ang Department of Health sa publiko kaugnay ng pekeng social media accounts at websites na gumagamit sa pangalan ng kagawaran para magbenta ng mga supplement para sa goiter at thyroid disease. Ayon sa DOH, ginagamit po ng mga mapanlinlang na advertisement ang logo ng ahensya at maging ang mga pangalan ng mga kilalang health experts para magmukhang legit ang kanilang ibinebentang produkto. Talaga. Paalala ng ahensya sa publiko, maging mapanuri at huwag i-share ang mga hindi beripikadong health information sa social media para hindi magdulot ng alarma o pangamba. Nung isang araw lang, ang dami ko na namang PM na natatanggap. Yung buti nga at nag-PM kayo sa akin, yung ibang mga kababayan natin, matatanda pa naman. Ano naman ang binebenta mo raw? Meron daw akong binebentang kape na mainam daw sa alta presyon. Sabi ko, hindi ba nakapagpapapalpitate niya? Hindi, kung ano-ano yung, ano ba pangalan nung sinagot ko naawa nga ako dun sa ano yan, sa Facebook pa rin? Facebook, Ayun ang kumbatsero, sinasabi natin, ako daw ang endorser no. Sabi ko, hindi ako nag-endorse ng kape. Oo. Ay, ano ba yung ako na yun? Basta. Hindi, akala siguro part nyo ng Katon Yings kape. Oo, kung part ng Katon Yings kape, papangalanan ko na pong Katon Yings yun. Uy, si Wonder Woman, ang ating public isang service. karangalan po nga makita namin si Wonder Woman na hindi nakabikini. Kundi nakapantulog. Miss May Binauhan. Ay, mag-ingat po kayo mga kababayan. Doon po sa mga ako, ang dami ko ng ganyan. Lagi na lang akong ginawa na ako endorser na kung ano-ano mga produkto. Nakaraan yung barley, barley, tapos yung at sinabi nakapagpagaling daw sa anak ko. Ang dami nilang naloloko, kumbatsero. Kaya dapat na mayroon talaga mga nasasampulan niya. Ayan, binanggit ng DOH yan. Sa online, ang daming nagbebenta ng kung ano-ano, nakalagay, DOH approved, BFAD approved. Diba? Si Doc Tony Liachon, lagi ding si Doc nadadali ng deepfake yan. Doc Tony, yan, tama, si Doc Tony. Sana yung Facebook, lalo na yung Facebook, kumbatsero. Facebook, yung TikTok. Ayun. Ay baka pwede kayo na ang mag self-regulate, At ang DICT, kailangan kumikilos ng maaga dyan. Alas 6:17 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Mandatory na ang paggamit ng body cameras ng mga fire safety inspectors sa pagsagawa ng inspeksyon sa mga establishmento upang mapigilan ang katiwalian sa hanay ng Bureau of Fire Protection. Sa lalim ng bagong polisiya ng DILG, kailangang i-record mula simula hanggang matapos ang fire safety inspection. Mula sa pagsusuot. Magsisimula ang video recording sa fire station pa lang bago umalis. Hanggang sa biyahe, aktual na inspeksyon ng establishmento, paliwanag ng mga findings at hanggang sa maisaoli ang body camera sa itinalagang kustodyan ng BFP. Ayon sa DILG, personal na mananagot ang fire safety enforcer sa hindi tamang paggamit ng body camera, habang ang hindi makatarong ang pagre-record o anumang panghihimasok sa video footage ay tuturing na misconduct. Pagdating sa establishmento, obligado ang inspektor na banggitin sa video ang kanyang pangalan at ranggo, lokasyon at petsa at oras uri ng inspeksyon at pangalan ng negosyo. Dapat ding ipaalam sa may-ari o kinatawan na ang inspeksyon ay nire-record. Ito, magandang Secretary John pamamaraan Vic ito. Rimulya, very good to. Very good ito, sa matagal ng reklamo dyan sa Bureau of Fire Protection. At maganda ito, kumbatsero, gamitin na rin sa ibang ahensya ng gobyerno. Di ba yung halimbawa ay sa BIR. BIR, yes. Sa BIR, halimbawa, mag-i-inspection ng BIR. Bago mag-issue ng o kaya kapag nag-issue na ng LOA. Yung LOA pala babalik na. Mission order. Ayan, ibabalik na yan. LOA, di ba? Mas mainam ho yung report ng BIR ay may kasabay na
Video camera. May attachment. May attachment. Ano? Oo. Tapos kung paano siya nakikipag-usap. Ayan, yun. Yung transaksyon, yung negosasyon. Pati siguro, total na mahilig na tayo sa video ngayon. Pati yung mga yung mga tresurero. Oo, Isa mga, tresurero. total uso ngayon yung mga business permit renewal. Sa LGUs. Meron na rin palang ganun dyan. Ganon? Merong nag-report sa akin, hindi ko na muna babanggitin yung pangalan ng syudad. Ang binayaran daw niya last year, 600,000 sa business permit. Business permit. Ngayon daw, ang sinisigil na lang sa kanya, 300,000. Ba't ka ako nagre-reklamo sa akin? Kalahati na lang. Kalahati na lang. Kaya lang merong hindi re-resibuhan na 1.3 million. Sus Mariosep. Sabi ko, magreklamo ka nga sa akin. Sabi ko, gumawa ka ako ng official, baka pag initan ako hindi ka ako, hindi titino pagka hindi inireklamo yung mga ganyan. Grabe, 1.3 ang walang resibo. Tapos 300,000 lang ang may resibo. Samantalang last year, So 1.6 pa rin ang babayaran niya talaga? hindi, mas malaki ngayon. Last year, ang binayaran lang niya, 600,000 Kaya ngayon, 1.6 na. 1.6 na total. Matindi, Ang ulitin ko lang po, nang nakaraan, ang binayaran po niya, 600,000, may resibo. May resibo. At wala namang nangutong sa kanya. So, nalalakihan na siya. Ngayon, sabi, hindi, makakatipid ka, 300,000 na lang ang babayaran mo sa munisipyo. Pero ito, babayaran mo ng walang resibo, 1.3. Antindi, Kaya medyo bantay-bantayan nyo rin yung ibang mga maluloko dyan Sabi siguro ng mga taga LGU na ganyan, bakit? BIR lang ba ang pwedeng gumawa niyan? Tama. Nakakuha kayo ng ideya, ha? Pambihirang patis. Alas 6:21 ng umaga. Susunog! Dito, boy! Nako, meron palang sunog sa nabotas at may namatay. Mariano Kaindo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 621. Number 1. Magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Barangay Pembo. Kapag Barangay Pembo, alam natin dati, Makati yan. Makati. Hindi na ho Makati yan ngayon. Yan ay Taguig na. Ayan parte na ng lungsod ng Taguig. Sa mga taga Barangay Pembo, abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, at kung anumang gadget ang kanyang ginagamit sa pakikinig, panonood sa DZRH. Dahil andyan ang ating malakas agent, pagala-gala, naghahanap ng mabibitbit. Hindi daw si Sherwin ngayon. Si Sherwin yata ay nagsasunbaiting ngayon sa Boracay. Talaga? Sino nga naman ito si Sherwin? Tapos may hawak-hawak na cocktail glass. Tapos merong strong malaking ganon. Tapos merong bubong yung may payong yung baso. Tingnan mo nga naman si Sherwin, Huwag ka magbibikini dyan. Hayaan mo na si Wonder Woman. Sino muna ngayon ang nasa malakas promo natin? Si Don Celso. Si Don. Si Don Carlos. Naku, big time yan. Big time yan. Baka hindi na 1,000 madali yan. Palagay ko. Mas malakihan itong ipamimigay ngayon. Saan nga uli? Barangay Pembo sa Taguig. Ayan, lakasan na ninyo. Pag may nakita ho kayong pag-gala-gala dyan na mukhang Don, si Don Carlos nakapamewang. na yan. At nakapamewang. Hindi ho si Don Pepot, ha?
Pero ito batang-bata. Batang-bata ito. Batang-bata ho itong si Don Carlos. At may mga dalang ipamimigay sa inyo. Kaya lakasan na ninyo ang iyong mga radyo. Yan. At ang ating word of the day... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! ay lock up. Yan, lock up. Lock up, ibig sabihin nakakulong. Nakakulong. Nakabilanggo. Malapit na rin daw tayo ma-lock up dahil meron pa tayong 16 minutes. Na commercial. Parang may pelikulang ganyan Lock Up, diba? Lock Up. Lock Up. Ayan, so sa mga taga-barangay Pembo, dyan sa Taguig. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, sinampahan ng kasong cyber libel ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Office of the Prosecutor ng Antipolo. Kaugnay ito ng Facebook post ng kongresista na inakusahan ng mga miyembro ng National Unity Party na tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Sa kanyang reklamo, binigyang diin ni Puno ang malisyoso at mapanirang impormasyon na ipinakalat ni Barsaga sa kanyang Facebook account na pasokan niya sa cyber libel. Sagot naman ni Barsaga sa kaso, handa niya itong harapin sa korte. Ito yung parehong kaso yung nature ng kaso na i-file ni EKR. Na nagsorry na si Kiko Barsaga. Oh. Nawala nga daw yung pusa Nawala yung pusa. Wala munang meow-meow ngayon Gano'n. Nung nagsorry siya, dapat naman. Ito hindi kasi ito laughing matter. Totoo yan. Yung mga ganyang mga akusasyon. Official complaint na to. Correct. Sa piskalya. Samantala, isa ang patay habang 3 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Navotas City. Nangyari ang sunog sa isang storage facility ng iba't ibang events, decoration at furniture pasado alas 12 ng tanghali. Ayon sa mga otoridad, natukoy na ang nasabing biktima na isang 20 anyos na lalaki at pinaniniwala ang residente ng Cavite. Nagtamo naman ang mga sugat ang 3 individual kabilang ang isang senior citizen. Tinatayang aabot sa 5.2 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng sunog. Pinalawak ng Double Dragon Corporation na pinamumunuan ng negosyanteng sina Edgar Injapsia at Tony Tangkakyong ang global footprint nito matapos ihayag ang pagpasok ng Hotel 101 sa Australia. Sa anunsyo nito, itatayo ang pinakamalaking hotel sa Melbourne batay sa bilang ng kwarto. Ayon sa kumpanya, lumagda na ang Nasdaq-listed subsidiary nitong Hotel 101 Global Holdings Corporation sa definitive binding agreements para sa pagtatayo ng 766 room Hotel 101 sa Central Business District ng Melbourne. Hindi, Hindi niyang Hotel 101. Nandiyan na sa Japan. Pati tapos yata sa Portugal, Spain, sa Espanya. At ito nag-o-offer din ito ng sa Europe na pag bumili ka diyan pwede ka nang magkaroon ng golden visa. Golden visa. Ewan ko lang, natigil na yata yung golden visa sa Madrid. Sa iba na yata, Espanya. parang may iba yata silang sistemang ginagamit ngayon. Sa Malta na lang tayo, kumpatsero. Saan? Sa Malta. Saan ba 'yon? Doon. sa Bandaron. Malapit lang. Sa gitna. Nakatakda pong maglabas ng resolusyon ng DOJ para sa 5 kaso kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan sa darating na Biyernes, Enero 23. Sinabi ni DOJ spokesperson Nicolo Martinez ang naturang resolusyon ang mag-aaproba sa paghahain ng kasong kriminal sa Regional Trial Court laban sa mga sangkot. Sinabi ni Martinez na sinasapinal pa ito ng panel of prosecutors kabilang sa mga respondents sina Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Sims Construction Representative Sally Santos na maharap sa kasong malversation, perjury at graft.
Nagsumiti naman ng sariling committee report ang Senate Minority Bloc kaugnay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal. Sinabi ni Senador Rodante Marcoleta, isinumiti nila ang naturang report noong December 10 at pirmado ng 6 sa 9 na miyembro ng minorya. Ibinasi umano ang committee report sa unang 8 pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kasama sa report ang findings, recommendations at posibleng panukalang batas at pagbabago sa mga pulisiya. Kasama sa mga pumirma sa flood control report ng minority sina Senators Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa, Nakapirma si Bato, ha? bago yata anong petsa ba Hindi, huling kung December 10 yan eh. Medyo matagal ng wala si missing in action si Kon eh. nakapirma pa bago nila na isumite. Nung December 10 nila sinubmit. Baka tama. Baka November pa. Nakapirma na. Si Senator Jinggoy nakapirma rin at Senator Robin Padilla. Ayon kay Senator Marcoleta, hindi nakapirma si Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil may sakit ito. Hindi naman miyembro si Senator Chis Escudero ng Blue Ribbon Committee habang ito'y pinag-aaralan pa ni Senator Joel Villanueva. Pinanata ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na scripted ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ang aligasyon ni Kong Pulong na ang naturang na ang administrasyon din ang nasa likod ng naturang impeachment case. Giit ni Castro, hindi eksperto ang Pangulo sa paggawa ng intriga at pagtatanim ng mga ebidensya. Masakit ding magsalita talaga itong Claire Castro na to. No? Ulitin nga natin. Giit ni Castro, hindi eksperto ang Pangulo sa paggawa ng intriga at pagtatanim ng mga ebidensya tulad ng ginagawa ng ama ni Kong Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan ng palasyo na walang kinalaman ng Pangulo sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya at sa katunayan ay nire-respeto nito ang anumang reklamo ang kanyang kakaharapin. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Abangan nyo Balita. mamaya-maya baka may mga tanong din kayo. Meron tayong special guest. Ayan, Special guest dito sa studio. Siya po ay ating Tourism Secretary. Hulaan nyo. Tourism Secretary Cristina Frasco. Frasco. Baka may mga tanong kayo. O kaya may mga suggestions. May mga lugar sa inyong kinaroroonan na magandang maipromote ng gusto. Lalo na't pinalalakas natin ang ating turismo. Hindi lamang sa abroad, kundi dito mismo sa atin. Dito mismo. Tayo mismo. Puntahan muna natin ang ating mga magagandang lugar dito sa atin. Katulad lang kumbachero, yung binibida mo sa akin, pinuntahan mo dati yung Sagana. Sagada. Mali agad. Sagada. Sagada, di ba? Nung pa yun. Tagal na nun. Hindi pa masyadong sabihin natin, hindi pa nga develop masyado. Si Gerard nun, pinapasan ko lang sa balikat. Sinasakay ko lang sa balikat nung ganun Ngayon napapasan. Ako na pinapasan. Ni Gerard. Gerard. Ibig sabihin, gaano karami sa atin? Ako nga, hindi pa nakakapunta diyan sa Sagana Sagada. Sagada di ba? Ang dami na, ang dami ng foreigners ang nakapunta diyan. Totoo 'yon. Yung Banawe Rice Terraces Ayan, puro na lang tayo sa postcard natin nakikita. Samantalang yung Batanes. Batanes, napuntahan mo na yan. Nakapunta na ako diyan. So in other words, ang dami-dami po nating mga lugar na pwedeng i-promote para pupuntahan. Kaya bago tayo sumilip sa iba, maipagmalaki mo na, nakapunta na ako dyan bago ako nag-a-abroad. Kaya pag nag-abroad ka, may maibibida ka ron. Sa amin, may mga ganito. Punta kayo. Ayun, tama. Mamaya po, ulitin natin kung meron po kayong mga tanong o suggestions sa ating pong Tourism Secretary
darating po siya dito sa ating studio. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Sam Lakhon, 6:36 na umaga. Balitang makatoto. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. 7 taon matapos maabsuelto noong 2018 sa isang kasong nagugat sa pork barrel scam. Balik kulungan si dating Senador Bong Revilla dahil naman sa mga kasong graft and malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ikulong si Revilla at mga kapwa-akusado sa New Quezon City Jail matapos itong sumuko noong Lunes ng gabi. Naglagak ng 90,000 pesos piyansa si Revilla sa 4th Division para sa kasong graft na may kaugnayan sa 92 million flood control project, ngunit mananatili ito sa kulungan dahil sa kasong malversation na walang piyansa. Idami naman ng Malacanang na nabigla at nalungkot ang Pangulong BBM sa sinapit ni Revilla na kanyang kaibigan at kaalyado sa politika. Ngunit kailangang harapin ito ang kaso at dumaan sa tamang proseso ng batas. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng Kaya ba, Atas? todo, umasa ka. 2x2. Jerry Bang at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday YouTube! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Itong pambungad natin sabi balik kulungan si Senator Bong Revilla. Inungkat pa ni Mother yung nakaraan nung 2018 nung maabsuelto, tapos ngayon pero 2016 yata yung ano bang panahon yun? Ano bang taon yung mismong Yung nakulong. nung makulong talaga? Nakulong. Panahon ni Pinoy. Oo nga, di ba? Panahon ni Pinoy, tapos na absuelto nung panahon ni Pangulong Duterte. Oo. Kaya nga. Tapos noon nasa PNP Custodial Center. Kumbaga sabihin na nating VIP treatment man kung VIP treatment, pero kasi may security concern naman talaga kapag ka high profile yung mga inmate, high profile doon din dinalagay. doon talaga nilalagay. Si dating senador Congresswoman Lela de Lima, di ba? Doon din nila. Tapos si Senator Jingo Estrada. Ayan, Doon din. Naalala mo dati, kumbachero, yung ibang mga sangkot din sa mga high profile na krimen. Kaya nga nagkaroon ng hostage taking dyan, di ba? Saka naalala mo yung Congressman Villarosa dati nung araw? Di ba? Diyan din yun. Diyan din na kumbachero. Kaya lang, yan pala nire-renovate, inaayos. Nataon naman, kaya ngayon, ang selda
Kumbachero, ay isang 47 square meters na selda at may kasama siyang border doon na at least 7 others. 7 others. Kaya po hinihingi daw po ng legal team ni Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan na ilipat ng bilangguan tong si Senator Revilla citing gang-related security concerns. Gang-related security concerns. Alam mo naman, pagka nasa city jail ka, ang dami dyan eh. May batang Kaya city nga may jail. batang city jail, may sigi-sigi. Sputnik. At iba pa. Iba pang ano. Tingnan natin kung magiging action diyan ng pamahalaan. At nag-aabang pa ang ating mga kababayan. Sino pa ba? Doon sa mga nababanggit na mga may kinalaman sa flood control, lalo na yung mga may hawak na posisyon sa legislature, kumbachero, binabantaya kung sino pa ang mga susunod. Medyo naiinip yung ang dami kong message kahapon lang nabanggit natin. Ang daming mga nagme-message sa atin. At siguro ito, ulitin lang natin panawagan kay Ombudsman Boying Rimulya. Bakit ho yata tumatagal yung disposition sa recommendation mismo ng ICI na kasuhan ang mga contractors? Ayan, Andyan naman po yung listahan ng mga contractors at nagawa na ng ICI yung initial dun eh. Kaya nga. Yung preliminary dun eh. Kaya lang, ang problema mukhang hindi pumapayag ang ombudsman na hindi sila mismo ang gagawa eh. Kailangan, kaya nadodoble, So nauulit. nasayang lang yung Nasayang lang. trabaho ng ICI, ano? Ganun nga ang nangyayari. Wala naman tayong magagawa kundi maghintay. Totoo. Pero naiinip. Tama ho sinabi ni Kumbachero, naiinip ang ating mga kababayan. Gusto talagang may makita na nakakasuhan at naikukulong. At hindi lang yung mga dati nang nakita diyan, kundi mga bago. Mga bagong sangkot dahil ngayon lang bago lang ito eh. Ngayon lang lumabas itong mga ghost flood control projects na ito. Yung ewan ko, narinig mo na ba yung Angulo Kumbachero na kaya para bagang andali-daling isalya sa selda nitong si Senator Bong Revilla, eto, 'di ba, nakaamba pa yung kay Senator Jinggoy Estrada sapagkat para silang the usual suspect, Yung bang parang kahit wala ka pang ginagawa, masama ka na. Parang Markado ka na. Naituro ka lang na kung sino. Totoo yan, gagawin niya. Parang isang ex-convict talaga. Ganun Isang ang dating. ex-convict na kahit na ordinaryong ex-convict lang na nagbabagong buhay na, kapag kami nangyaring nakawan sa barangay nila, hindi, si ex-convict ko, dadamputin na ng pulis yun. Dahil bakit siya? Ex-convict yan eh. Hindi ba? Yun, Kaya ganun nga. yun naman Usual suspect. kalungkot-lungkot kung talagang kung totoo yung sinasabi ni Senator Bong Revilla na wala akong kasalanan dyan. Hindi totoo yan. Sinasabi ni Kaya Jinggoy nga, Estrada, sabi niya, tinuro lang ako eh. Haharapin niya at lalaban siya. Ibig sabihin, lalaban ng legal. Patutunayan na siya ay walang kasalanan. Yun. Tinanong natin. Pero binabati rin po natin ang congratulations. Congratulations. Ito naman si Senator JV. Senator JV, Ay. the good one. The good one? Bakit? Recipient pala ito ng TOEFL, the Outstanding Filipino Award. Dahil sa kanyang mahusay na serbisyo at kontribusyon daw sa pagsusulong ng universal healthcare. Ayan. Tama. Congratulations, si Senator JV. Yung principal sponsor niyan, yung Universal Healthcare Act, yung RA 11223. Sobrang importante ng batas na yan, Kumbachero. Ang kailangan lang maipatupad implementasyon ng tama. At binabati din pala natin ng happy 51st birthday si ating Eliza Santos. Eliza Santos, ito ay the better half of Kuya Levi Santos ng Photon. Photon Philippines. Oo nga pala. Happy birthday ating Eliza.
And may you have more birthdays to come. Ayan, Para maiba naman. At Tito Gane Talents. Ayan. Happy birthday, Tito Gane Talents. Wala ba tayo dyan? Ayan, Kuyang Mel Magno at Jerry Haspio, magandang morning. Magang mga nakasubaybay at nag-aabang na sa ating magiging panauhin mamaya mula sa Department of Tourism. Yan. At mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, Ka-Jerry Labasan, magandang morning. Ito palang kumbatserong si Uncle Bobby. Uncle Bobby Oquias. Kala ko si Bobby mahilig Ay, nagbe-birthday ngayon, 65th birthday. Bobby. Uncle Bobby Oquias, binabati ka ng inyong pamangkin na si Attorney Maurice Dantes. Si Attorney Maurice ng Hogad. Kaperte pala niya si Secretary Rex Gatchalian ng Ay, DSWD. Secretary Gatchalian, magandang morning. Happy birthday. Happy birthday din kay Sister L. Uy, birthday ba ni Sister L? Elaine Apit. Aba, Happy birthday. Meron ba tayong breakfast ngayon? Malamang. Ay, kumbatsero, pag bilis ang usapan, parang walang katapusan, ano? Oo nga. Ang hirap yung iba-iba na babayaran mo, iba-iba pa pupuntahan mo, iba-iba pa due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa Bayad Centers, Bayad Agents, at Bayad Partners na malapit sa inyo. Aba, kainam naman pala, isang lakad, bayad na lahat. Abay, tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras, yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating Bayad Center. Yung Bayad Center na to, 28 years na po nating kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin. Oo, kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun. Asan ba yun? Ayan. Eto na ang ating mga RH reporters. Aba, meron pa palang ICI. Ano? Kahit na nag-iisa na lang yung natira, meron na bang dagdag doon? Yung advisor na lang natira. Ano na lang kaya ginagawa nila doon? Baka naman, magpayo nga kayo. Alamin na advisor. natin. Mula sa ating ICI correspondent. ICI correspondent, RH 15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, malapit na raw na makumpleto yung lahat ng kasong hawak ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Malapit na. Ito ang sinabi, malapit nang matapos. Ayun. Iyan yung sinabi sa Leader H News ni ICI Special Advisor. Pag tinanong mo yan, sinabi nyo noon malapit na. Hanggang ngayon, malapit pa rin ba? Ang isasagot sa inyo. Kung noon malapit na, mas malapit ngayon. ayan. Maalalaan natin ka, Jerry Katunying, pagpatak ng February 1. Oo. February 1. Yan yung sinabi, yun sinasabi kasi ni Madam Amy, di ba? Malapit na daw. Member na ba ng ICI si Amy? May mga bubuwit daw siya. Basta sideline yung bubit ni Kadeo, ha? Parang parehas din yung tono nila ni Ombudsman Boying Remulla na nagsabi last year na may 2 months na lang yung commission. Malapit na nga doon na makumpleto yung lahat ng kasong hawak ng komisyon. Sabi yan sa Deezer H News ni ICI Special Advisor Rodolfo Azar Jr. sa gitna ng ugong na bubuwagin na yung komisyon. Pero sabi ng dating top cop, kung may isu
isusumite pa sa kanila na iba pang kaugnay na impormasyon, agad daw naman nila itong aaksyonan. Patuloy sa trabaho yung Independent Commission at sa katunayan pumapasok pa nga sa kanilang tanggapan sina Azurin at Chairman Andy Reyes. Pero yung pinaka-opisyal daw na operasyon niyan hindi maipagpapatuloy dahil solong commissioner na lamang ang chairman. Kasadong magsumite yung ICI ng consolidated report sa Pangulo na naglalaman ng mga nagawa nila mula ng itatag noong September 11, 2025 at para na rin maging gabay daw sa pagtukoy sa mga susunod na hakbang para sa komisyon. Una nang sinabi ng Pangulo na patapos na yung tungkulin ng Independent Commission dahil naimbestigahan na raw nila yung mga dapat doon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, Meron po tayong update sa City Jail. Sa Quezon City Jail, ang liit pala nun nung selda at 8 silang magsisiksikan. akala ko bago na yun at mas malakit, mas maluwag ng kulungan. Alamin nga natin ang balita mula sa ating RH5 Val Gonzales sa loob ng Bilibid. Sa may New Quezon City Jail sa Payatas 5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, ako'y nandito sa labas ngayon nitong Quezon City Jail Male Dormitory na nandito sa Payatas Road, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ito yung lugar kung saan halos 17 oras nang nakakulong ngayon dito itong si dating Senador Bong Revilla Jr. At 17 oras na rin, Jerry at Anthony, na nakasuot ng BJMP yellow uniform si Revilla habang nasa isang hiwalay na selda. Sabi nitong si BJMP spokesperson Superintendent J. Rix Bustinera, ang hiwalay na selda ni Revilla ay bahagi ng medical quarantine protocol na pinatutupad sa lahat ng bagong PDL na papasok dito sa piitan mula pa noong COVID-19 pandemic. Ito na yung kanilang ipinatutupad. Ito, aniya Jerry Anthony, para hindi manghawa ang sino mang bagong PDL na galing sa labas sakaling mayroon itong dalang sakit gaya ng sipon, ubo at iba pa. Kagabi, Jerry Anthony, ay ginisang pechay ang ulam ng mga PDL kasama itong si Revilla, pero maaari din namang magdala o padalhan ng isang PDL. Pwede rin. Ano sahog nung ginisang pechay? Sardinas? Hindi na nabanggit. Basta Sarap nun. Sarap nun, ha? Masarap yun. Minsan naman hiniwang hiniwang piraso ng baboy, Correct, giniling. Pwede. Pwede. Pero sabi ng BJMP, Jerry Anthony, pwede namang magdala o padalhan ng isang PDL ng kahit anumang pagkain na galing sa labas kung sakaling may magdadala o magpapadeliver o take out pwede. mula sa Cotton Wings. Oo. Pwede. Pwede ba? Ang Cotton Wings na malapit-lapit lamang dito sa Payatas ay maaari naman yon. Pwede pala yung... So pwedeng yung inmate mismo ang magpapa-deliver o order? Hindi po pwede. Paano yung contact details nung Saan tatawagin? ipipin? Hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Hindi pwedeng gumamit ng gadget. Hindi ba? Sa loob. Hindi ba? Hindi po Parang pwede. bago yan Bago. kahit na anumang mga electronic gadget ay hindi maaaring gumamit. Sayang na sayang hindi nagiging successful itong ating pagsusum. Ngayong oras na ito, may papakita ko sana. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga dalaw na ng PDL ngayon. May kanya-kanyang mga daladalang mga pagkain. Nandito sila sa isang confined area dito sa harapan ng New Quezon City Jail at naghihintay na lamang. Dadaan kasi sa proseso, Jerry Anthony, yung mga pagkain i-inspeksyonin muna bago madala mismo doon sa isang PDL. Eto po dala ninyo. Opo. Ang dami naman ano ba nang dala ninyo? Cheesecake po. Ano ba? Cheesecake po. Cheesecake. Sino yung dadalawin ninyo? Asawa ko po. Asawa nyo? Gaano katagal na ho rito yung mister ninyo? 2 years na po. Ang tagal. Yes po. Two years Anong na. maaari bang matanong kung Anong kaso? Anong kaso?
nadawit po siya, driver, is kinasuhan po siya ng illegal recruitment. Large scale illegal recruitment, non-bailable. Ay, taga saan ho kayo? Pangasinan po. Ang layo. Gaano karaming cheesecake ang dala, Val? Marami ho yung cheesecake ko na yan. 20 pieces po. 20? Ang dami. Ano yun, para lang sa mister o kasama yung mga kasama niya doon? Para lang ho sa Mr. Ninyo yan. Mga kasama niya po, binibigyan niya po. Magkano? Po yung mga Akala ko na, ay baka may resell. Hindi ba ibinebenta sa loob? Hindi ko ibinenta rin sa loob. Hindi po. Eh marami-rami, meron pa yan mga chichirya pa yan. Ano ba yan? Chichirya? Opo. Ayun, may chichirya pa. O pwede bang... Sa mga gwardya, wala bang para sa mga gwardya? Ano daw ba para sa gwardiya? Wala po. Wala. Wala. Hindi po pwede. Hindi Ang pwede. ganda sana ng eksena rito, may papakita sana natin dahil kailangan ilagay siya dun sa... Po ng canister Sa ganyan? po. Opo. Oh. Plain na canister po. Ayun. Yung visible na, yun yung binabanggit Jerry Anthony. Visible na, nakikita ka agad yung pagkain para madali yung Pero ginaganon pa rin po siya. Ini-inspection pa rin po. inspection pa rin. Ayun. Nandito sila sa bukana na nitong lugar kung saan isasagawa yung inspection. Nakita raw ba nila si Senator Bong? Kadarating lang nito eh. Kadarating lang. Galing ito ng Pangasinan, yung mister niya ay nakakulong dito. Ang pagtitiyak Jerry Anthony, itong si DJMP spokesperson, Superintendent Jeric Bustinera, kaya nilang bigyan ng protection yung seguridad ng mga PDL sa pamamagitan ng 500 bilang ng naman. mga takuhan dito. At etong maganda, Jerry Anthony, 100 piso kada araw na budget. Kada isang PDL ang ibibigay din kay Senador Bong Revilla. Ito ay para na yung 100 piso ay para na doon sa almusal, tanghalian at maging sa hapunan. Oo. Hindi pwedeng mag-isa lamang yung sa selda, yung isang PDL. At kailangang sumunod din si Revilla doon sa mga patakaran gaya ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone o anumang mga electronic gadget. At ang dalaw ay tuwing Martes hanggang araw lamang ng Linggo. Sa ngayon, Jerry Anthony, ay 12 na ang nakakulong dito sa Quezon City Jail na sangkot sa manumalyang flood control project. At kabilang dito, yung 7 sa 9 na sangkot sa flood control project anomaly sa Nauhan Oriental Mindoro. At 5 naman yung bagong pasok kasama na itong si dating Senador Bong Revilla Jr. na isinasangkot naman sa kaso ng ghost project sa bahagi ng Pandi sa lalawigan ng Bulacan. Meron din dito sa harapan, kung walang dala yung isang dadalaw, meron din dito sa harapan na nagtitindig maring ibigay na pasalubong dun sa kanilang dadalawin. So sa ngayon ay nakasuot na ng kulay dilaw na DJMP uniform itong si Senador Bong Revilla Jr. dahil bawal na magsuot ng ibang kulay kapag ikaw ay nasa loob ng piitan. Mula rito sa New Quezon City Jail, dito sa Payatas, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Sa CIDG naman, si RH52 Angel Parosa. Coming na Angel. Jerry at Anthony, napuna ng mga mamamahayag sa Campo Crame ang tila ibang trato ng otoridad sa pag-aresto kay dating Senador Bong Revilla na akusado nga sa malversation ng pondo sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Kahit kasi sinabi na walang special treatment, kapansin-pansin, wala pa rin lumalabas na official photo mula sa PNP CIDG. Kaugnay mula pa lamang ng booking procedures maging mugshot nitong dating senador. Kaiba yan sa ibang mga akusado ng flood control scandal gaya ng mga ipinaresto ng Sandigan Bayan dahil sa proyekto sa Oriental Mindoro na mismong Malacanang at DILG ang nagsapubliko. Maging si Sara Diskaya na hinuli naman dahil sa anomalya sa Davao, mayroon ang lumabas na larawan ng mugshot mula naman sa National Bureau of Investigation. Kapag tinanong ang Public Information Office sa PNP, kanilang inginunguso ay pinapasa
ang issue sa liderato ng CIDG na wala pa ring paliwanag sa ngayon. Nakarating na rin ito kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at nangakong gagawa ng aksyon kaugnay ng nabanggit na reklamo sa unit. Bukod dito, napansin din ng mga nagko-cover kahapon mula Kamkrami hanggang Samdigang Bayan, nasa sasakyan pa mismo ni Secretary Remulla sumakay si Revilla nang samahan niya ito ng personal para iharap sa Sandigan Bayan kahapon bago ipiit sa Quezon City Jail. Nauna lang iginiip ng kalihim sa ating tanong na wala namang request o kondisyon sa kanya ang tinawag na long-time friend ng kanyang payuhang itong sumuko sa Campo Crame kamakalawa ng gabi. Ako naman si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Samantala, may nanalo na! Ay, nanalo na. May nanalo na kumbatsero dyan sa Barangay Pembo sa Taguig. Para sa ating malakas promo, ando si Don. Si Don Celso. Don Celso. Don Bagtas. Don. Coming Don. Magandang morning, Jerry at Katuni. Tinan mo nga naman, si Ara nakaabang na mabuti. Inaabangan ka ni Ara, Don. Talaga naman. Katuni, Jerry, dito nga sa masarap na kainan, kasabay ng kanilang almusal, ang hambalos ng mga balita sa 2x2 at dito nga may nakita tayo nakikinig sa 2x2. Yun po. Sabi kayo nakikinig? Sa 2x2 ni Cantoni. Ayun, sa Cellphone. Sa cellphone. Sa cellphone at radyo, Katuni. Ano pong pangalan? Roland. Divina Gracia. Roland Divina Gracia, para mahiyain to si Roland. Ano ano siya diyan, Don? Ito mga kasama ko. Ay, sa karinderya. Hinahaltak. Ayun, hello po. Ikaw ba may-ari, Roland? Hindi po. Ikaw ba ang manager diyan? Hindi. Kahero. Hindi ba merong Netflix movie series Kahero? Kasero. Oh. Matagal ka nakikinig sa DZRH, Roland? Since ang pagkabata pa. Since pagkabata pa. Oh. Ayos, maraming salamat, Roland. Don Carlos, go, take it away. Eric Katuni, dahil nahuli na natin siya nakikinig. Bigyan natin yan na instant 1,000 pesos. Yehey! At kapag naulaan niyo pa ang ating word of the day, meron pa yung mini component. Anong ating word of the day? Lock up. Ayan. Lock up! Yun! Mini component. Yan, dyan sa karinderya, kailangan... Medyo Notre Basket. Ang pinakabago, pinakalabango at pinakamigat na Pride Detergent Korean Blossom. Gain away formula, kaya kahit anong ba nilagay, ubot yan. Okay, thank you very much, Don Celso. Don Carlos. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations po. Kaya pa sa mga gusto pang manalo ng isang 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH. Malay nyo kayo ng susunod na swerte sa DZRH Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Paha.
Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado na kapit na ngayon sa bagong Quezon City Jail. Pangulong Marcos nalungkot na nakasama si Senador Revilla sa flood control scandal. DILG tiniyak na walang VIP treatment sa dating senador. Ombudsman at DPWH tinawag na makapal ang mukha ni Curly Discaya. Impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos tinawag ni Senator Aimee drama series. Resort sa Zambales ni raid ng NBI, atong ang bigong maaresto. Security guard itinumba sa tapat ng isang kondo sa Makati City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang bago sa detalye ng ating mga balita, meron po tayong panauhin ngayon. First time sa 2x2. First time sa 2x2. Yung kanina pa namin sinasabi sa inyo na baka meron kayong tanong o kaya ay suggestion para sa ating turismo. Nandito po sa studio si Secretary Cristina Frasco. Secretary, good morning po sa inyo. Good morning, maayong buntag. Maayong buntag po sa inyo. Kumusta po, Secretary? Maayo. Still working as hard as we have been since the start. Opo. Trabaho lang po ng trabaho. Opo. Actually, kaya ganun po yung tanong namin. Ang dami ngayong, siguro naman, aware po kayo sa mga bali-balita na magkakaroon daw ng cabinet revamp. At nababanggit lagi yung pangalan ninyo. How do you feel about it po? Well, unang-una, pinapasalamatan po natin yung ating presidente dahil this rumor has since been debunked twice already by Malacanang. Kaya we are very focused on continuing the work na pinapagawa po sa atin ng presidente. Pag-develop ng tourism ng ating. So nagkausap po kayo specifically on this issue po? Well, I actually raised the matter with the Executive Secretary. And of course, I just saw the President during the Bande Honor. And my understanding is that I'm still at the helm of the Department of Tourism and we are directed to just continue working and serving the Filipino people. Saka may malaking event ngayon, di ba? Yung Asian Tourism Forum. Meron. Pero sandali lang, Secretary. I-adjust lang natin yung mic. Ilapit lang natin ng konti. Ayan, okay. Kaya pala, akala ko naman ay, akala ko mahina talaga boses niya. Pakisara nyo nga itong pintuan na to at na may mga naglalaro yata ng patintero dyan. Pakisara lang yung pinto. Okay, ayan. Malaking good news po ito, Kataning, dahil yung chairmanship po ng Pilipinas sa ASEAN magdadalo po ng at least 5,000 delegates throughout the year. Sa official delegation pa lang yan. No? Hindi pa kasali yung unofficial delegation, members of family and the like. And in just a few days po, magkakaroon po tayo ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu, kung saan dadalo po dito yung ating mga tourism ministers from the ASEAN countries, pati na rin po yung ating partners from India, Russia, China, Japan, South Korea, and of course, we also have a travel exchange kung saan pupunta dito po yung at least 700 buyers from all over the region, makikipag-business to business meetings sa ating mga local tourism stakeholders. Kailan po ito? Uli? Magsisimula na po siya on January 26 malapit and na. it ends on January 30. Kailangan ho natin yung mga ganyang event para mas ma-promote natin ng Pilipinas. Pero Secretary, nakikita niyo ba yung projection o yung takbo? Gumaganda ho ba tumataas ho ba ang tourist arrivals natin, lalo na foreign tourist sa nakalipas sa mga taon? Ka-Jerry, kakalabas lang po ng Bureau of Immigration ng kanilang data na nagpapakita na umabot na po sa 6.48 million international visitors yung Pilipinas. Yung composite po nito ay around 5.9 foreign travelers and around 540
40 plus thousand overseas Filipinos. Kaya po nagtototal ng 6.4. Pero recently may nakita po tayong discrepancy with the e-travel data. Yeah. Dahil kung yung e-travel data lang yung titingnan natin, ay yung total international arrivals ay abot lang po sa mga 5.85 million. No? Kaya po, for the better part of the year, nakipag-ugnayan po yung DOT, yung BI, pati na rin po yung DICT to identify the gaps. Why is there a discrepancy? And we have found na meron palang hindi nakaka-enter ng data nila sa e-travel. First, it's by virtue of the exemptions granted by the Bureau of Immigration. Kasali na po dyan yung mga foreign dignitaries, foreign diplomats, and members of their family, and the like. And from practice, nakikita din po natin na merong mga cruise tourism passengers, pati na rin po yung chartered flights na hindi nakaka-enter ng data nila sa e-travels. And then, so there is where the discrepancy lies. But we see from Bureau of Immigration data plus e-travel data on overseas Filipinos na nagkakaroon na po tayo ng 6.48 million international visitors. So the momentum is rising in terms of international travel to the Philippines. Sa Foreign Tourist Secretary, ano yung pinakamarami? Saan galing na bansa? Number one pa rin yung South Korea. In terms of international visitors. Ano sa inyo? Anong sa'yo? Anong sa akin? Ang dami. Tapos number two ganun, yung USA. Opo. Yes, and fast arising din po yung meron tayong Japan, Australia, Canada. Siyempre yung China, nagkaroon po tayo ng recent good news na visa-free na po yung travel to the Philippines. And For we're 14 also days. That's true. And nakikita din po natin na tumataas din po yung bilang natin from India dahil dahil po sa directive ng ating presidente na magkaroon na po ng visa-free travel from India. 6.4 medyo may improvement compared to previous years. Parang ang before 2025, yung 2024 ay 5.9, 95. Yung Unti-unti tumataas. Yung 2023 was 5.45 Yes, million. Tama ba yan? Tama po yan, Katunying. That's purely based on e-travel data. Pero we did a look back on the BI data. At yung total po ng 2024 ay 6.43 million. 2023, 5.6 million. So if you study the data intently and compare yung Bureau of Immigration, pati na rin po yung e-travel, nakikita natin na meron talaga siyang discrepancy. In 2023, may around 200,000 discrepancy. 2024, 486,000. And in 2025, merong 618,000 discrepancy. Yung interest po natin ay magkaroon po tayo ng full and transparent reporting sa publiko. Kaya naman po napaka-importante na tingnan din natin yung Bureau of Immigration data dahil ito po yung physical stamping of the passports. Yes. Meaning they physically arrived in the country and these numbers are a reflection of that. Yung pong secretary, hindi pa gumagamit ng e-gates yung mga foreign tourists, di ba? Hindi naman sila. Recently, nilaunch po ng ating presidente dun sa NAIA yung mga e-gates natin. Yung pagkakaalam ko po ay partial launch pa lang po yun. Yung idea being that they will add as many e-gates as possible within this year. And it will then cater to both arriving Filipinos and also to foreigners. Okay, 6.4 million mabibilang for pa last rin year. kahit e-gates. Mabibilang kasi So, hindi- siniscan po yung passport. May scan. Okay, kung 6.4, happy na ba kayo doon? Well, syempre, yung layunin po natin ay full recovery to our pandemic numbers. Kaya lang po, meron talagang mga challenges na hirap po tayo to overcome simply because of the realities on the ground. For example, in the past 3 years, suspended po yung e-visa from China to the Philippines. Alam naman po natin, prior to the pandemic, halos umabot po ng
over 1 million and close to 2 million yung Chinese na pumunta sa Pilipinas. Without that, napakahirap po mag-recover ng pre-pandemic numbers natin. In addition to that, for 2025, alam naman po natin na napakadami pong nangyari sa Pilipinas. In fact, dahil po sa sunod-sunod na mga earthquakes, mga super typhoon, flooding, and other issues that have gained global attention dito sa Pilipinas, nagkaroon po tayo ng 34 travel alerts galing sa iba't ibang mga bansa. But that has not stopped us, tuloy-tuloy po yung trabaho natin sa pag-promote ng Pilipinas kahit po 100 million lang po budget natin last year for promotions, which is far less than our competitors. Pero yung travel alerts ba na yan, Secretary, ang talagang nakaka-deter sa mga foreign tourists sa pagpunta rito o may ibang mas malalaking dahilan? Well, I will only speak based on the data that we see. Nakita po namin sa daily monitoring of arrivals na every time merong extreme event and or travel alert na i-issue, bumababa po talaga. Significant? In some jurisdictions, yes. But definitely, if you add the incremental decreases, then syempre, malaki din. It certainly accumulates. Okay, may mga catastrophe, may bagyo, lahat. Yung bang flood control issue nakaapekto sa tourist arrivals po natin? Well, based on the travel alerts that were issued, kasi binasa po namin isa-isa, yung lingwahe po niya ay kapag merong mga public disturbances or big public gatherings, nagbibigay po yung ibang bansa ng warning na try to avoid. Basically, the language is avoidance of travel to the Philippines. So, it does have an impact. Perception-wise, meron din po siyang impact talaga. Grabe, ano? Ang dami ng tinamaan itong busit na flood control issue. Ultimo pala yung ating tourism. Pero, yung pong taon na to, sa taon na to, anong projection po ninyo? Teka muna, projection sa pangarap. Siyempre, pangarap talaga natin maka-fully recover, Pero, which is ano pong numero tinitingnan natin dyan? 8.2 million po yung pre-pandemic numbers natin. Pero Katunying, what I have learned in the past 3 years is it's very difficult to give projections and targets because there are so many things beyond our control. We never expected that we would have 5 or 6 super typhoons in the span of 6 months last year. Nor did we expect na yung other geopolitical issues po ay meron din po siyang impact, especially on our policies. Kaya I'm personally, I try to be conservative and realistic as well as pragmatic. Siyempre po, yung ability po natin to promote is also contingent on funding. Tama. So from 100 million in 2025, magkano po ang budget ngayon ng DOT? Pinaglaban po natin yan sa Kongreso pati na rin po sa Senado ay umabot po ng 1 billion na po yung promotions budget natin for 2026. And under the DOT and its attached agencies, umabot po sa around mga 3.6. Malaki talagang kailangan pondo sa promotion. Pero Secretary, nabanggit natin yung ilang mga hindrances or yung pumipigil sa mga turista sa pagpunta sa isang bansa. Pero merong mas nakakahigit na dahilan kahit may mga turista na kahit nababalitaan nilang may gulo pupunta pa rin . Number 1 ho yung mura . Presyo. May mga nagsasabi ho na dito sa atin sa Pilipinas, kung kukumpara natin sa Southeast Asian neighbors natin, ang mahal sa atin. Hindi ba yung example ngayon na ginagawa ng Vietnam, napakaraming Pilipino nagpupunta sa Vietnam dahil napakamura. Hindi ba natin kayang gawin yung ganung mga offers sa mga foreign tourists at kahit sa local tourists na ganung presyo, Secretary? Actually, Jerry, unang-una po, I think that question is best posed to the providers of our aviation industry.
no? Dahil kung tingnan po natin yung datos in the ASEAN in terms of the available air seats coming into the Philippines, nasa number 6 lang po tayo. Ganun, ha? And so on the part of the Department of Tourism, dahil hindi naman po namin primary mandate po ito, ay nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Transportation, pati na rin po sa Civil Aeronautics Board, and of course our partners in the aviation industry, to articulate na kinakailangan talaga na i-improve natin yung connectivity natin dahil napakahirap mag-compete. Oo. Kung nga yung prices of coming into the Philippines are priced out of market, no? And that is why through our routes development team, we work very closely with them. We champion this advocacy in behalf of our tourism stakeholders and our tourists, and in 2025 yung resulta po niyan ay nagkaroon po tayo ng 19 new direct international flights coming into the Philippines from various jurisdictions. Kasali na po dyan yung New Delhi to Manila, merong Vancouver to Manila, etc. It's only by way of increasing capacity na ma-adjust po natin yung pricing dyan. And syempre, yung aviation industry po natin, kagaya na lang po ng Philippine Airlines, sana naman po ay tulungan po nila yung bansa natin sa pagkakaroon ng more capacity, more aircrafts, and of course, more reasonable pricing for our fellow Filipinos. Yung pong capacity building na yan, anong bukod, siyempre, mag-i-invest ang airline companies dyan, ano? Pero ano pwedeng gawin ng gobyerno to do that po? You know, I think it's also a matter of opening up our skies to provide more slots for international carriers to come in. No? Dahil may ano po yan may slot allocation po yan per country. Kaya po nagkakaroon tayo ng air panel negotiations and the like. Yung position po yung Department of Tourism, while our local carriers cannot provide the capacity, we should open it up to international carriers who can. And so the result of that, nakikita po natin yung Emirates, for example, has increased their capacity to Manila. They have continued in Cebu as well as to Clark. No? Brisbane to Manila, to Cebu rather, is now open because Australia is one of our fastest growing markets. And these have all found support from the DOT. And palagi po nating kino-communicate na kinakailangan talaga na we have open skies. But the reality on the ground is that this is a deregulated industry. And therefore, our best hope is that our partners in aviation can help us as far as making their prices competitive. Last year, nagkaroon po tayo ng high-level meeting between myself, former Transport Secretary Vince Dizon, pati na rin po yung mga executives ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, and AirAsia. And nakipag-ugnayan po tayo sa kanila. They committed naman po na, let's say, for example, yung top 2 most expensive price buckets po nila for their tickets, they removed it na for Siargao because that was such a big issue last year. Naalala ko dati yun Yes. And yung kinommunicate po namin sa kanila, pati na rin po sa Civil Aeronautics Board, ay ito po. Kinakailangan na hindi magkaroon ng price shock yung market. Kaya naman po, kailangan mag-publicize po tayo every month ng price index nila. And CAB, to our mind, no, should also be able to strictly implement the suggested price ceilings para po matulungan po natin yung ating mga kababayan. And of course, our tourists to encourage them to come to the Philippines. Marami tayo. Pwede ho bang mag-stay pa kayo dito kahit mga hanggang alas 9? Oo, kasi ang dami nating pwedeng pag-usapan. Ang binabanggit pa lang natin kumbatsero, foreign tourist. Paano yung ating local tourist? Saka ako, inggit na medyo naiinis na ako dito sa Vietnam na to Kasi, pero alam mo, if I may, hindi siya pinapag-usapan, pero ang galing ng performance ng domestic tourism ng Pilipinas. Sabi ng World Travel and Tourism Council, number 1 po tayo sa ASEAN. Ganun po. Dahil nagkaroon po tayo ng 134 million domestic trips. Tapos 70 billion po yung valuation. Sige nga, pag-usapan natin yan. Mag-commercial lang po kami ng mga kalahating araw. Nag-aalas kami lang. Huwag muna kayo aalis, Secretary. Kaya ako binanggit yung tungkol sa Vietnam. Meron silang na-publish na balita, parang 80+% daw
ng mga ang nag-increase sa number of Filipinos na pumupunta doon sa, Vietnam. Nagpunta ako diyan, pambira. Parang mas maraming magagandang lugar dito sa atin. Mas maraming magaganda. No. Ano po ba ang iniinom yung Nagkakape ba kayo? Nagkakape ba kayo? Sige po. Waiter! Dalawang kape dito. Magbabalik po kami. Sandali na po. po lamang. 7:40 ang ating oras. This time check. 46 ang ating oras. Kasama pa rin po natin dito sa studio Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Bago lang tayo pumalaot ng gusto kong batsero doon sa, lalo na sa domestic tourism. Yun munang naging kontrobersya noon kung napumutok yung tungkol sa isang photographer na hinire daw ng tourism ng DOT para magpicture, kumuha ng mga magagandang picture ng magagandang lugar. Tapos iba yung mga inilabas sa magazine ng Department of Tourism. Secretary, kayo nga po ang magpaliwanag tungkol doon. Unang-una po, ka Jerry, Katunying, kasinungalingan po yan. Hindi po hinire ng Department of Tourism or by myself, no? Yung photographer na yon. And wala pong kinalaman yung DOT doon sa magazine na yon. Wala kaming editorial direction, walang funding na binigay, walang instructions, ni wala man lang interview na ginawa, no? That is entirely of the private publishers volition na nilagay nila yung mukha ko doon, no? And yung photographer naman who falsely claimed na pinag-take siya ng napakadaming photos tapos pinagsabihan daw siya nilagay yung mukha ko. Siya mismo ay he retracted na. He clarified himself na hindi pala totoo yung sinabi niya. Kaya lang, you know, as we know, the damage has been done. Has already been done. And so for me, the truth of the matter is that wala naman po tayong ibang ginawa kundi magtrabaho, no? Dahil napaka-klaro po yung direktiba ng ating presidente, no? When he asked me to abandon my third term as mayor, to which I was duly elected, and serve our country, sabi po niya, Christina, mag-ikot ka sa Pilipinas tapos i-identify mo ano ba yung kailangan natin gawin para ma-develop yung turismo ng Pilipinas, para ma-strengthen yung foundation niya, para maging competitive tayo sa ASEAN. And that is why nakinig po tayo sa mga stakeholders natin from all over the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. At nakita po natin napakadaming challenges including infrastructure and connectivity. And so, the work has also not just been to listen, but to institute actual programs and projects on the ground. Whether it's building tourism infrastructure, may 14 tourist rest areas na po tayo. At nagkaroon po tayo ng Tourism Champions Challenge para sa mga LGUs. Nagbigay po yung presidente natin ng 255 million to build tourism infrastructure. Hindi lang po yan, nagkaroon po tayo ng Philippine Experience Program kung saan binigyan po natin yung ating mga destinations na pagkakataon na makilala on the strength of their culture, their heritage, yung pagkain po nila, yung mga festivals and the like. And in addition to that, yung layunin po is really to equalize tourism development. Dahil napakalaki pong economic opportunity na nabibigay ng turismo. Napakadaming trabaho na nabibigay nito. 16.4 million jobs yung sinusuportahan ng turismo. And so in less than 3 years, nabisita na po natin yung lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Nakapunta na po tayo sa nearly 70 of the 83 provinces of the country, bringing the message of the President for equal tourism development. And not only that, there is this misconception, no, na hindi tayo nag-promote ng Pilipinas at mukha ko lang daw yung pinopromote. Hindi po totoo yan. The truth of the matter is that the Department of Tourism has 2 platforms. Yung isa, yung Department of Tourism official page. Diyan po nagre-report tayo sa publiko kung ano yung mga activities ng department. And syempre, dahil trabaho lang po tayo ng trabaho, and we have been on the ground since day 1, that is probably the reason why I appear so often in the department's activities. On the other hand, yung marketing page po ng Department of Tourism called The Philippines has continued to promote the country from the very beginning. And not only that,
yung 12 foreign offices natin abroad, yung ating mga regional offices sa Pilipinas, hindi po nagtitigil yan sa pag-promote ng ating bansa. Kasali na po dyan yung Tourism Promotions Board. So notwithstanding the fact that our budget was slashed by 93%, we have never stopped promoting the country. Pasensya na, babalikan ko lang yung photographer. Bakit daw niya sinabi yun? Yung una. Nakausap niyo po ba siya? Well, I understand that the department has... ng kwento. Ba't niya ginawa yun? The department has formally communicated to dispel really the lie that has been put out. No, hindi ko alam ano yung motivation niya. Pero yung pagkakaalam ko po ay napakalaking damage po na nagawa dahil po sa kasinungalingan po na ito. Yung focus po dapat ay tulungan po natin yung ating bansa na na that we will succeed through tourism. No? It's so unfortunate that we have these very many distractions from the job of promoting and pushing for Philippine tourism. Ang nangyari nga po ito, meron po, ewan ko, nakita niyo ba tong data ng Google Trends? At ang sinasabi, may comparative data table sila dito sa magkakapitbahay ng mga bansa. Ang media mentions sa inyo ay considered high, pero the rest of the tourism ministers ng ibang mga kapitbahay natin, ng Malaysia, Thailand, Vietnam, low, moderate, high. Pero kayo po pinakamataas. Siguro dahil nga dito sa kayo ang nababanggit, hindi yung mga programs ninyo. Nababanggit in the context of the work of the Department of Tourism. No, again, with two separate platforms, yung marketing platform and the corporate platform of the DOT. I being the head of the agency, perhaps it's only natural that since I'm working and have been working as hard as I can to be as present as possible para sa mga stakeholders po natin, siguro it's a natural occurrence, no? That I am mentioned as head of the agency. Pero katunying, siguro naging issue din pala ito dahil there is a misconception. Tatakbo ba kayo? Tatakbo ba kayong for higher position? Yun nga hindi. Wala naman po akong ambisyon na tumakbo for a national position. Hindi ba pwede na, is it not possible na nagtrabaho lang ako dahil gusto ko pong magtrabaho talaga para sa bansa po natin. Dahil tinalikuran ko po yung third term ko as mayor. And I take this job very, very seriously. I feel a great sense of responsibility para sa mga tourism stakeholders po natin. Dahil kailangan po nila yung suporta natin. And that's why I have worked. Period. Yun lang po yung ginawa ko. Yung sinasabi po nila na self-promotion, ay hindi po totoo yan. Kasi hindi naman po ako tatakbo for a higher position. Hindi, saka kayo ang mukha ng DOT. Saka pag nakita nyo si Secretary Frasco ng personal, actually ngayon ko lang nakita up close. As in, ngayon, siguro sa ibang mga events na kawayan lang, mukha artista to si Secretary Frasco. Hindi, kumpatsero. Pag tinitingnan ko kayo dito, ito pala yung mother of four na. Hindi halata, ano? Hindi halata. Anyway, yung binabanggit ko kanina, yung Vietnam, ang daming Pilipinong nagpupunta sa Vietnam. Yung Japan, nagsara na nga yata ng visa processing dahil sa dami ng Pilipinong gustong magpunta ng Japan. Okay, kausapin nyo nga yung ating mga kababayan na gustong-gustong magpunta sa ibang bansa. Wag mong pipigilin, hindi naman natin pipigilin. Pero dami natin. Yun nga, ang pumipigil nga yung presyo eh. Presyo. Mas mahal pang pumunta sa Siargao o sa ilang tourist destinations dito sa atin kumpara kung pupunta ka ng Vietnam, Thailand, o kaya Taiwan. Actually, Katunying, on our end, no? Kasi as I said earlier, this is the pricing of airline tickets is entirely within the province of our aviation partners. But that has not stopped us from doing joint promotional activities. In fact, recently po, to help Cebu, considering all of the calamities that they have faced, nagkaroon po tayo ng Visit Cebu program. Kung saan, in partnership with Cebu Pacific
and our Hotel, Resorts and Restaurants Association of Cebu, nagbibigay po yung DOT ng incentives. For example, bumili ka ng travel package for 3 nights from abroad going to Cebu via Cebu Pacific. DOT po yung mag-sponsor ng 4th night for free. Ganun? Yes. So we are piloting this program in Cebu in the hopes that we can also replicate in the other destinations. And on our end, we're really trying to be very creative within the confines of our funding as far as promotional activities are concerned. Pinapasalamatan din po natin yung ating mga partners from the travel and trade of the tourism sphere dahil napaka-supportive po nila sa mga programa po natin. And what I can assure the public is that we're really trying to work as hard as we can in partnership with the other government agencies and the private sector para po ma-address po natin yung mga challenges ng turismo. Okay. Yung ganun pa, last na lang po. So kung kaya nyong i-offer yan sa mga foreign tourists, sagot nyo yung fortnight, ina-offer nyo rin ba yan sa mga local tourists? Baka pwede. Pinapilot muna po natin yun. Yung packages from certain jurisdictions. May 6 po na target markets po ito. Kasali na po dyan yung South Korea, Japan, Thailand, other areas in the ASEAN. Okay, Secretary, kausapin niyo po yung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po sa atin. Bago pumunta ng Vietnam, iba pang lugar, bisitahin muna yung magagandang lugar natin. Oo, actually, napakaganda po ng Pilipinas. We are a nation of 7,641 islands. And in each of the regions of the Philippines, iba't ibang experiences po yung pwede mong ma-encounter. At yung pinaka-importante po ay napaka-distinct ng Filipino hospitality. You visit a destination as a tourist, you leave as family. That is the warmth and the love na binibigay ng ating mga tourism stakeholders sa bansa. On the part of the Department of Tourism, we encourage our fellow Filipinos to support domestic tourism dahil nakakatulong po ito talaga sa ating mga maliliit na negosyo, sa ating mga local government units, our community-based tourism enterprises. And we invite our foreign friends to come to the Philippines to discover a nation of the best hospitality in the world. Not to mention the best beaches, dive sites. 7th year in a row na po, world's best diving destination tayo. And many other offerings in the country. At the end of the day, yung turismo po, hindi lang po siya bakasyon lang, no? It is a source of pride and an economic engine for our country. It gives dignity to our fellow Filipinos because it employs so many. So we ask for the public's support to help our nation rise to its full potential as Asia's tourism powerhouse. Okay. Secretary Thank you so much, Christina Frasco, Secretary. maraming salamat po. At sana mas madalas tayong magkahuntahan kahit na via Zoom or phone lang. Thank you so much po. Maraming salamat po, Thank you po. Katinying. Maraming salamat po. Daghan king salamat. Salamat. Thank you. Secretary Christina Garcia Frasco, Tourism. Kabilis ng oras. Talaga naman. Pasensya na kayo ha. At marami pa sana kaming babatiin eh. Ang dami pa nga sanang babatiin at ang dami talagang mapag-uusapan, ang daming issue pag tourism. Di ba binanggit na natin kumbatsero, maraming mga bansa, especially sa Europa, ang bumubuhay sa kanila, turismo. Turismo na lang talaga ang tinutukan nila. Yan lang France na yan, yung Paris. Sila pinakamaraming turista. Kaya mayayabang yung mga yan eh. Hindi ka na masyadong iintindihin eh. Talaga. Diba? Bri Lim Kako Apale, happy birthday. Happy birthday from din. Tony and Lynn Apale, Tito CJ, Yuri and MJ. Happy birthday din kay Eureka Jorge Lising ng Faculty Condominium. Happy birthday, sabi ni Kuya Dominic George. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run. This time check.
washing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for